Si Mira, 24 na taong gulang, ang pinakabatang albularyo sa kanilang baryo. Siya rin ang nag-iisang apo ni Kaisko, ang matandang kilalang albularyo at tagapagbantay ng mga sinaunang kaalaman sa kanilang lugar. Bata pa lamang si Mira nang mapatay ng mga aswang ang kanyang mga magulang. Dahilan kung bakit labis ang kanyang puot sa mga nilalang na ito. Bagamat kilala na sa husay sa paggawa ng mga pangontra, patuloy pa rin siyang sinasanay ni Kaisko. Isang umaga, habang abala siya sa paglilinis ng mga kagamitan sa pagtatawas, napatingin siya sa labas. Doon niya muling nasilayan ang lalaking laging dumaraan tuwing umaga. Nakasuot ng itim na damit at pantalong pangsaka, tahimik at matalim kung makatingin ang lalaki. Nang ituro niya ito kay Kaisko, agad nitong napansin ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa lalaki. Isang uri ng presensya na tanging sa mga aswang lang mararamdaman. Ngunit nang tiningnan nila ang bote ng langis, hindi man lang ito kumukulo. Yun kasi ang senyales na may aswang sa malapit. Aswang nga ba ang lalaking yun? Kung oo, bakit tila wala ng epekto ang mga pangontrang ginawa ni Mira? May bago na bang uri ng aswang na hindi tinatabla ng mga pangontra? At higit sa lahat, sino nga ba talaga ang mahiwagang lalaking yon at ano ang ambag nito sa kanilang buhay? Kalaban ba siya o kakamping mapagkakatiwalaan? Heto pong muli ang inyong lingkod na si Dakilang Crisanto. Narito ang kwentong tampok namin sa araw na ito. Mira, matagal pa ba yung ginagawa mo? Bilisan mo, para matulungan mo akong maghimay nitong malunggay. Aba't magtatanghali na, wala pa rin tayong agahan. Sabi ko naman ho kasi sa inyo, Lo, wag nyo nang himayin yan. Ilunod nyo na lang ng diretso. Aba't nakuha mo pang magpatawa? Kung isubo ko na lang kaya ito sa inang hilaw, para tipid tayo sa uling. Magandang ideya po yan, Lo. Tipid pa sa oras. Aba't ikaw talaga, hindi kita tinuturuan na ganyan ha? Biro lang po, Lo. Ewan ko sa'yo, pag nag-asawa ka, huwag kang magluluto ng hilaw ha? Kawawa naman yung mapapangasawa mo. Di mag-asawa ng kambing, mahilig daw po sila sa hilaw, Lo eh. Ay, naku, puro ka talaga kalukuhan. Ay, Lo, seryoso na po. Napansin niyo ba yung lalaking laging dumaraan dito tuwing umaga? Bakit? Anong meron? Natitipuhan mo rin ba? Ha? Lo naman, hindi ganun. May kakaiba sa kanya eh. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang weird niya makatingin. Para bang sinusuri ka ng malalim? Baka naman may gusto sa'yo. Aba, matanda ka na. Pwede ka nang ikasal. Gusto mo rin ba? Lo, seryoso nga ako eh. Hindi siya normal. Parang may ibang dating. Saan? Sino ba? Ayun Lo, siya oh. Bagong lipat ho ba siya rito? Hindi ko pa siya nakikitang nakikisalamuha kahit kanino. Saka nitong mga nakaraan, dumadalas ang pagdaan-daan niya. Naramdaman ni Mira na sinusundan ni Kaisko ang direksyon ng kanyang itinuro. Moreno ang lalaki, may katangkaran at medyo singkit ang mga mata. Matangos din ang ilong. Sa madaling salita, gwapo. Ngunit sa kabila ng itsura nito, napansin ni Mira ang bahagyang pagbabago sa mukha ng kanyang lolo. Parang kinilabutan ito. Mabilis na nilingon ni Kaisko ang bote ng langis na nakapatong sa mesa. Nakakapagtaka. Bakit hindi kumukulo? Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? May nararamdaman akong kakaibang enerhiya mula sa kanya. Enerhiyang nararamdaman lang natin sa isang aswang. Pero paanong... Sigurado ka ba, Lo? Hindi pa naman pumapalya ang mga ginawa kong pangontra. Baka naman... Ha? Hindi kaya
Bagong uri ng aswang, Lo. Iba na talaga ang mga halimaw ngayon. Upgraded na. Ano, Lo? Upakan na ba natin? Magunos dili ka nga, Mira. Hindi tayo basta-basta sumusugod ng walang kasiguraduhan. Baka naman nagkakamali lang ako ng basa ng enerhiya. Hindi lahat ng kakaiba masama na agad. Pero Lo, kung sakali, paano kung totoo? Baka kailangan na nating kumilos bago pa tayo maunahan. Ang mabuti pa, maging mapagmasid ka muna. Huwag basta-basta huhusga. Abay, mahirap na. Baka mamaya, hindi naman pala talaga aswang yan. Baka ikaw ang gusto. Gusto kang aswangin. Lo naman seryoso na nga tayo Malay natin, baka nga sa'yo may balak. Hindi nga lang masama. Baka romantiko. Naku Lo, wala akong panahon sa mga ganyan. Bago ako mag-asawa, sisiguraduhin ko munang ubos na sila para hindi maging ulilang magiging anak ko. Matanda ka na talaga, Mira. Kapanganakan na ng anak mo ang inaalala mo. Pwedeng-pwede ka na ngang mag-asawa. Napapailing na lang si Kaisko habang natatawa. Dahil hindi naman kumulo ang langis na pangontra sa aswang, dinaan na lang nila sa tawanan ng lahat. Pero sa kabila ng tawanan, nanatili ang pagdududa sa loob ni Mira. Batid niya na sa panahon ngayon, lahat ay posible. Maliban na lang sa pagbait at pagbabalik loob ng mga halimaw na aswang. Natigil lamang ang kanilang tawanan nang biglang dumating ang isa sa kanilang mga kapitbahay. Humihingal ito, pawis na pawis, at bit-bit ang langis na ibinigay ni Mira bilang pangontra. Ayon sa babae, tila may mali raw sa langis. Hindi nito tinabla ng aswang. Isang balitang labis na ikinagulat ni Mira at Kaisko. Lo, hindi kaya tama ang hinala ko? May bagong uri ng aswang nga kayang gumagala sa baryo natin? Akala ko ba nagkasundo na kami? Lo, ano pong nagkasundo? Nagkasundo po nino. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi po Lo, narinig ko kayo Iba ho yung sinabi nyo. Ang sabi ko, baka may mali lang na sangkap na nailagay dito kaya hindi tumalab. O baka naman hindi yun aswang. Abay malabong hindi ito tumalab kung tama lahat ang ginawa natin. Hindi ho yan ang sinabi nyo kanina. Ang ikli lang nun. Ngayon ang haba na ng paliwanag nyo. May binanggit kayo tungkol sa kasunduan, Lo. Ikaw talaga, Mira. Uulitin ko, wala akong sinabi. Siguro gutom ka lang. Kaya kung ano-anong naririnig mo. Lo naman, seryoso ko. Hindi ho ako nagbibiro. Sige na, suriin mo na lang itong langis. Baka itong may diferensya. Kung ayaw mong maniwala, ikaw na mag-imbestiga. Teka, saan ho kayo pupunta? May aasikasuhin lang ako. Hindi mo na kailangang alamin. Pero Lo, kakain na tayo. Mamaya na, ikaw na muna ang kumain. Hindi naman ako mawawala ng matagal Sigurado ho kayo? Oo naman, wala to. Huwag ka na mag-alala. Tignan mo na lang yan langis. Lo, O siya na, mamaya na tayo magkwentuhan ulit. Kumain ka na riyan. Napabuntong hininga na lamang si Mira at nagpa siya munang kumain. Kinahapunan, matapos ang lahat ng gawain, binalikan niya ang bote ng langis. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Inamoy at bahagyang tinikman. Ngunit wala siyang napansing kakaiba. Pareho pa rin ang lasa at amoy ng mga nauna niyang ginawa. Lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Kung walang mali sa langis, baka nga hindi na tumatalab ang mga pangontra nila. O baka may bago ng uri ng kalaban. Isang uri na hindi tinatablan ng dati nilang pamamaraan. nakakapagtaka. Wala namang kakaiba dito. Kaya paanong hindi ito tumalab? Tama kaya ang sinabi ni Lolo? Hindi nga kaya aswang ang sumugod sa kanila? Sandali,
Gabi na, bakit hindi pa rin umuuwi si Lolo? Masama ang kutob ko. Oh, Lolo, bakit ngayon lang ho kayo? Kanina ko pa ho kayo hinihintay. Ay, abutan mo nga ako ng isang basong tubig. Ano pong nangyari, Lo? Bakit parang ngapu-ngapu kayo? Kuha mo na muna ako ng tubig, bilis! Sandali lang po. Ito po, Lo. Ano ho bang nangyari? Saan ho ba kayo galing at parang pagod na pagod kayo? Kumusta ang pangontra? Iniiba nyo na naman ang usapan, Lo eh. Ayos lang po. Wala ho akong nakitang mali sa pangontra. Kaya imposibleng hindi yun gumana. Pero ano nga bang nangyari? Walang nangyari. Nagutom lang ako. Mahirap palang umalis ng walang kain. Ay, sige po, Lo. Initin ko na lang yung tirang gulay kanina. Habang abala si Mira sa pagpapainit ng pagkain, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Batid niyang may tinatago sa kanya si Kaisko, pero pinili niyang ipagpatuloy ang ginagawa kaysa magtanong pa. Gayunpaman, hindi niya maalis sa isipan ang mga kakaibang kilos ni Kaisko. Batid niya na may mga bagay itong ayaw ibunyag. Isang pangyayaring pilit nitong nililihim. At kahit anong pilit nitong iwasan, hindi magawang baliwalain ni Mira ang nararamdaman niyang pagbabago sa paligid nila. Di ba, Lo, sabi nyo noon, meron ding uri ng aswang na hindi tinatabla ng mga pangontra? Baka kabilang siya dun, Lo. Malabo yan, Mira. Dahil hindi naman ibang uri ng aswang ang aswang na yun. Kung ganon, ano po yun, Lo? Huwag ka munang maraming tanong. Ay, bukas na nga pala ang Biyernes Santo, ano? Ang mabuti pa, ihanda mo na yung mga gagamitin sa paggawa ng langis bukas. Lo naman, iniiba nyo na naman ang usapan eh. Lo, wala pa rin ho ba kayong tiwala sa akin? Nasa hustong gulang na ho ako. Panahon na para... Para ano, Mira? Ilang beses na ba nating napag-usapan ito? Hindi ba't may kasunduan tayo? Itinuturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo sa paggawa ng pangontra. Pero hanggang dun lang muna. Bakit nga, Lo? Anong dahilan? Bakit parang palagi na lang may hindi kayo sinasabi sa akin? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Tamang panahon? Kailan ho ba yung tamang panahon na yan, Lo? Ang tagal na po eh. Kung may tinatago ho kayo, kailangan ko ho yung malaman ngayon pa lang. Hindi na ho ako bata. Mira, alam ko kung anong nararamdaman mo. Pero hindi ko kayang ipilit sa iyo ang lahat. Lahat ng ginagawa ko para sa kaligtasan mo, hindi para sa ikapapahamak mo. Pero Lo, hindi ko ho alam kung anong gagawin ko kung ganito lang. Kung may mangyari po, gusto ko pong makatulong sa inyo sa lahat ng yun. Paano ko lalaban? Paano ko sila tatalunin at uubusin kung palagi na lang wala pa ang tamang panahon? Hindi ko na kayang maghintay na lang. Mira, minsan, may mga bagay na hindi mo pa kayang intindihin. Alam kong mahirap, pero sa isang hakbang lang, baka magbago lahat ng nakagisnan mo. Kung ganun iniisip nyo na hindi ko kaya, o hindi ko kayang makita kung anong delikado, kung ganun po, bakit nyo nga ba ako tinuruan? Para maging hardinero lang ng mga halaman nyo? Maging tagaabot ng mga kailangan nyo? Katulong? Huwag mong gawing komplikado. Tinuturuan kita, hindi para mag-isa kang lumaban. Tinuturuan kita dahil may mga bagay kang kailangan pang matutunan. Pag dumating ang panahon, makikita mo rin kung anong ibig kong sabihin. Hindi pa ngayon, Mira. Darating din ang araw na masasagot lahat ang tanong mo. Pero hindi pa ngayon. Maghintay ka lang. Yun lang ang kaya kong maipangako sa iyo. Sandali! Huwag mo akong talikuran, Mira! Saan ka pupunta? Magpapahangin lang po. Mauna na ho kayong kumain. Umalis si Mira nang may konting tampo. Alam niya na kahit anong pilit niya,
hindi niya mapagsasalita si Kaisko. Kaya imbis na pahabain pa ang usapan na tiyak namang iikot lang sa parehong sagot, nagpunta na lang siya sa likod bahay. Umupo siya sa isang mahabang kahoy, pero hindi rin nagtagal, tumayo rin siya, hindi mapakali. Ramdam niya sa buong pagkatao niya na may itinatago sa kanya ang lolo niya. Hindi na rin bago sa kanya ang ganitong pakiramdam. Matagal niya nang napapansin sa tuwing gusto niyang sumama sa pakikipaglaban sa mga aswang, lagi siyang pinipigilan ni Kaisko. Palaging ang dahilan ng matanda ay hindi pa siya handa. Pero para kay Mira, oras na para malaman niya ang katotohanan. At oras na rin para makipaglaban siya. Nakakainis talaga si Lolo. Alam ko namang nag-aalala lang siya sa akin dahil baka mamatay din ako gaya ng mga magulang ko. Pero kasi, kaya ko na. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Malaki na ako eh. Alam kong may tinatago siya sa akin. Sigurado. Pero ano kaya yun? Bakit kasi hindi na lang niya sabihin? Kasi 'di ba, ako lang naman ang nag-iisang apo at tagapagmana niya. Pagdating ng araw, sa akin niya rin naman ipapamana ang lahat. Kaya bakit hindi niya pa sabihin ngayon? Mukhang ang lalim ng galit mo sa lolo mo ah. Ay, kabayo ka! Papa, kanina ka pa dyan? Paanong hindi man lang kita naramdaman? Hindi. Kararating ko lang. Teka, kilala kita. Ikaw yung... Oo. Ako yung palaging dumadaan dito tuwing umaga. Kardi nga pala. Karding? Bago ka lang ba dito sa amin? Kasi... Mira, sino kausap mo riyan? Wala naman, Lo. Ha? Nasaan na siya? Nandito lang yun kanina. Saglit lamang nanalingat si Mira at sa isang iglap, misteryosong naglaho si Karding. Nang muli siyang tumingin, sila na lang ni Kaisko, nakararating lang ang naroon. Hindi man kasing tindi ng sa kanyang lolo ang pandama niya, alam ni Mira na dapat ay naramdaman pa rin niya ang pag-alis ng lalaki. Mabilis niyang inikot ang paningin sa paligid, pero talagang wala na si Karding. Tanging ang kadiliman at ang mahihinang kaluskos ng mga dahon, dala ng malamlam na hangin, ang sumalubong sa kanyang pandinig. Bahagyang kinilabutan si Mira. Sandali siyang nag-alangan kung dapat ba niya itong sabihin kay Kaisko. Pero sa huli, ipinagkibit balikat na lamang niya ang lahat. Iniisip na baka hindi rin naman siya seryosohin ang lolo niya at sabihing magmasid-masid muna siya. Sinong kausap mo? Pumasok ka na nga rito at malamok dyan. Alam kong galit ka sa akin, pero huwag kang magpalamok doon. Galit ka sa mga aswang pero sa lamok hindi. Halos wala naman silang pinagkaiba. Parehong matakaw sa dugo. Ganyan ka ba mag-sorry, Lo? Hindi nakakatawa. Mira, Opo, oo, hindi na. Sa tamang panahon na lang. Siguro pagputi na rin ang buhok ko. Sige na ho. galit ka pa rin ba sa akin? Kung sasabihin ko bang oo, sasabihin niyo na ba sa akin ang nalalaman niyo? Batid mo na ang sagot dyan, Mira. Sabi na hindi niyo rin naman sasabihin sa akin. May sinasabi ka ba, Mira? Wala po, Lo. Ang sabi ko, kain na po tayo. Gutom na ako. O sige, tamang-tama at mainit pa tong malunggay na may itlog. Dapat hindi niyo na ako inintay at kumain na kayo. Saka, konting-konti na lang po magiging kambing na tayo sa kakakain ng malunggay eh. Kaninang umaga pa po yan eh. Bukas na ang Biyernes Santo. Bawal kumain ng karne kaya tis-tis muna. Yung mga pinahanda ko sa'yo para bukas. Ayos na ba? Opo, Lo. Ihanda mo rin pala yung buntot pagi at sundang ko. Lilisin mo maigi yun. Ha? Bakit po, Lo? Bukas din kasi ang kabuwanan ng babaeng buntis na nakatira malapit sa gubat. Mabuti ng handa. Saka bukas, isasama kita. Dalin mo yung malalakas na pangontra mo.
kakailanganin natin yon. Dahil mukhang hindi talaga mapapakiusapan ang sabil na yon. Ano po, Lo? May binubulong na naman ho kayo. Wala. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Sige po. Kahit inis na inis si Mira, hindi niya mapigilang mapangiti sa mga biro ni Kaisko. Ganyan na yata talaga sila. Laging may asaran sa kabila ng mga lihim na hindi mabigkas. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, oras ng mga espiritu, gising na si Mira. Tahimik niyang inilatag sa sahig ang mga kailangan. Ang gata ng nyog mula sa punong inalagaan at dinasalan, ang pulbos ng bahay-anay na maingat niyang inipon, at isang plangganang walang laman. Handang umusal ng dasal. Maingat din siyang gumuhit ng bilog na asin sa paligid niya. Pananggalang laban sa mga nilalang na maaaring manggulo sa ritual. Para sa mga albularyong kagaya nila, yun ang pinakamabisang oras upang gumawa ng langis pangontra sa mga aswang. Lo, naihanda ko na ho ang lahat. Yan ba yung asin na may dasal? Opo, Lo. Yan na nga ho yun. Sigurado ka? Baka mamaya ibang asin ang nailagay mo riyan, ha? Lo naman, yan na nga ho yun. O siya, magumpisa na tayo. Siya nga pala, yan na ba lahat ng gatang na nakalap mo? Opo, Lo. Medyo konti lang po kasi konti lang yung naging bunga ng mga puno ng nyog natin eh. O siya, mamaya pagkatapos natin maglangis, yun naman ang dasalan at ritualan natin para biyayaan tayo ng maraming bunga na magagamit sa paggawa ng mga langis. Sige ho, Lo. Sinimulan na ni Mira at Kaisko ang paggawa ng langis. Tahimik nilang inubos ang gata at inihalo sa pulbos ng bahay-anay. Minasa ito ng maingat at may katahimikan habang umuusal ng mahihinang dasal. Sa simula, para lang silang naglalaro ng putik. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nabubuo ito. Parang isang bola at sa init ng kanilang palad ay nagsimula na itong maglabas ng langis. Ang bawat galaw ay puno ng konsentrasyon at walang sinayang na hakbang, sapagkat ang paggawa ng langis ay hindi lamang basta proseso. Isa itong ritual na puno ng pamahiin, paniniwala at sinseridad. Dumadami na ang langis kahit kaunti lang ang gata natin. Shh! Huwag ka maingay! Lo, totoo ba na kapag hindi ka madamot, bibiyayaan ka ng maraming langis? At kapag maramot ka, halos wala itong ibibigay sa'yo? Kasi Lo, hindi naman ako mapagbigay. Ang totoo nga niyan, pinipili ko lang yung taong binibigyan ko. Yung karapat-dapat lang. Mira, mamaya mo na itanong yan. Mag-focus ka. Sorry po. Iabot mo nga sa akin yung kutsilyo. Ano pong gagawin nyo? Papatakan ko ito ng dugo para mas lalong maging mabisa. Dugo ko. Natutunan ko pang gawin to sa mga ninuno natin. Kailangan lagyan ng kaunting dugo para magbigay ng lakas at proteksyon sa pangontra. Pwede ko rin bang gawin yan, Lo? Hindi pa ngayon, Mira. Bawat patak ng dugo may kasamang panata. Hindi basta-basta nagsasakripisyo kung hindi mo pa lubos na naunawaan ang bigat na dala nito. Bakit ngayon lang kayo nagpatak ng dugo? Sa mga naunang ginawa natin, hindi nyo naman ginagawa yan. Nangangamba ba kayo na baka nga wala ng talaba mga pangontrang ginawa natin? Hindi ganun yon, Mira. Kabilugan na kasi ng buwan mamayang gabi. Mas lumalakas sa mga animal na aswang. Bihira lang itong mangyari na nagsasabay ang kabilugan ng buwan at Biyernes Santo. At hindi lang aswang ang lumalakas sa ganitong panahon, kundi pati tayong mga albularyo. Ganun pala yun. O siya, tama ng daldal mo. Nakahinto na ang kamay mo. Ay, Pagkatapos nilang makalap ang lahat ng langis, maingat nila itong inilagay sa isang malaking bote na may lamang mga ugat, dahon, papel na may dasal, maliit na krus,
at batong pinagpala. Ngunit hindi pa doon natapos ang ritual. Niluhuran pa nila ito at taimtim na dinasalan upang lalo pa itong maging mabisa laban sa masasama. Bago pa man sumapit ang dilim, may isang lalaking humahangos papalapit sa kanila. Agad nila itong nakilala, ang asawa ng buntis na nabanggit kanina. Hindi na kailangan magsalita pa ng mahaba. Sa itsura pa lang ng lalaki, alam na nila ang sadya. Manganganak na ang asawa nito. At nagsimula ng bumigat ang hangin sa paligid. Tila ba may nag-aabang sa dilim. Pagkarating sa kubo, agad nilang narinig ang malakas na sigaw ng isang babaeng nahihirapan na. Mula roon, dama na rin ni Kaisko at Mira ang presensya ng mga aswang na nagtatago sa mga matataas na damuhan. Ihanda mo na ang mga kagamitan, Mira! Opo, Lo. Ito po, basain ko na rin po ba itong bimpo? Hindi na. Ipaubaya mo na lang yan sa asawa niya. Ang mabuti pang gawin mo ay lumabas ka. Palibutan mo ng asin na may bendisyon ang buong bahay. Tignan natin kung kakayanin nila ang pinaghalong espesyal na asin at asin galing sa dagat. At saka pala, bitbitin mo rin itong bagong hasang itako. Baka sakaling may magpumilit pumasok. Huwag kang magdalawang isip na tapyasan ito sa leeg at pugutan ng ulo. Maliwanag? Talaga ba, Lo? Papayagan niyo na ako? Oo, Opo, Lo. Mas maliwanag pa sa sinag ng buwan. talaga naman. O siya, mamaya ka na matuwa. Lumabas ka na roon at sundin mo sinabi ko. Opo. Sa wakas naman, pinayagan na rin ako ni Lolo sa ganitong klaseng gawain. Hindi na lang ako basta tagagawa ng mga pangontra. Isa na rin akong manguuto. Tingnan natin kung may laban kayo sa mga pangontrang to. Lagyan lang natin ng sapat na... Huwag mong tipirin ang asin, Mira. Hindi porket pinayagan na kita, iaabusuhin mo na. Opo. Ang kaninang lungkot sa mata ni Mira ay biglang napalitan ng ngiting abot hanggang langit. Akala niya, tulad ng mga nakaraang ritual, ay tagalagay lang siya ng mga pangontra at tagausal ng dasal. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa wakas, pinayagan na rin siya ni Kaisko na humawak ng itak. Kahit papano, may tiwala siya sa sarili. Marunong siyang gumamit ng itak. Ilang ulit na rin siyang sinanay ni Kaisko sa likod ng kanilang bahay. Kaya ganun na lang ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Batid ni Mira na seryoso ang pinasok niya. Alam niyang hindi biro ang makaharap ang aswang. Ngunit sa halip na takot ang umiral, mas nanaig ang pananabik. Sa loob-loob niya, ito na ang pagkakataon para ipakita na hindi siya basta bata lang. Kaya't habang nililibot niya ang paligid ng kubo, sinadya niyang huwag masyadong damihan ang lagay ng asin. Sapat lang, o baka kulang pa nga, na parang isang lihim na paanyaya sa mga nilalang na umaaligid sa dilim. Hindi niya alam, sa bawat hakbang at bawat manipis na guhit ng asin na inilalagay niya, lalo niyang pinapalapit ang panganib. Mira, kumusta ka riyan? Oh, dito pa. Konti na lang. Ayos lang, Polo. Konting ikot na lang. Bilisan mo at malapit nang lumabas ang bata. Mas lalo itong bumabango sa pangamoy nila. Opo, Lo. Naku, malapit na maging ganap na bilog ang buwan. Kailangan ko ng dalian. Naririnig ko na ang alulong ng mga hayop. Mira, matagal pa ba yan? Konti na lang, konti na lang. Bakit naman kasi ang laki ng bakura nila? Naku, humangin pa. Mira! Opo, Lo, tapos na. Mas nakakakaba pala pag totohanan na. Pero sige nga, subukan yung lumapit ng matagakong ulo nyo. Ngayon na, Mira! Ibulong mo sa hangin ang mga dasal habang ikinakalat ang langis na pangontra sa mga aswang. Ngayon din, Polo. Sa kabila ng panganib, hindi nawala sa labi ni Mira ang ngisi. Mabilis siyang umusal ng mga dasal. Pagkatapos ay isinaboy ulit ng paikot sa bahay ang langis na ginawa nila ni Kaisko.
Gumawa ito ng isang hindi nakikitang kalasag. Isang kalasag na poprotekta sa sino mang nasa loob ng bilog. Mula naman sa malayo, tanaw niya na ang nagtataas ang mga damo. Pumapagaspas ito hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mga halimaw na nagtatago sa likod nito. Eksaktong pagbilog ng buwan, nakaramdam si Mira ng kakaibang lakas. Isang enerhiyang para bang hindi lang ang mga kalaban ang binigyang lakas nito, kundi si Mira na rin mismo. Ang mga ingay ng alulong kanina ay mas lalong lumalapit, at ang hangin ay mas lalong sumasangsang amoy. Mahigpit na hinawakan ni Mira ang itak at handa na siyang pumatay ng aswang. Sige, lumapit kayo. Namnamin yung bagsik ng pangontra ko. Ano man ang mangyari, wag na wag kang lalabas sa bilog, Mira. Naiintindihan mo? Opo, Lo. Mas malinaw pa sa sikat ng bilog na buwan. Sige, iripa, misis. Kita ko na ang ulo ng bata. Ikuha mo ko ng malinis sa tubig, bilis. Langya, Mira, nasa iyo ba ang habak na ginawa ko kanina? Ay, naku, opo, Lo. Nadala ko pala. Ipapasok ko na ho ba? Huwag, Mira. Magmasid kang maayos sa paligid mo. Ipapakuha ko na lang kay Carlo. Sige po, Lo. Pero, Lo, matagal pa po ba yan? Nakikita ko na ho sila. Ang dami nila, Lo. Parang hindi ko yata kaya. Tatagan mo ang loob mo, Mira. Naaamoy na mga yan ang kahinaan mo. Kaya mo yan, Mira. Kaya mo. Kaya ko. Pilit nilulunok ni Mira ang takot na umaakyat sa kanyang dibdib. Kasabay ng unang pag-iyak ng sanggol, sumabay ang mas malalakas na alulong mula sa dilim. Ang kaninang mga aswang na nagtatago sa matataas na damuhan ay naglalabasan na. Wala silang takot at handang sumugod. Nilibot ni Mira ng tingin ang paligid at bago pa siya makapagdesisyon, ang mga nilalang mula sa dilim ay nagsimula ng magbantang pumasok. Ang ginawang proteksyon ni Mira na kalasag ng asin ay pilit na sinisira ng mga nilalang. Bago pa man maabot ni Carlo ang asawa, ay muli na namang umiyak ang sanggol. Kasabay nito, isang batang aswang ang sumugod mula sa dilim. Tumama ito sa kalasag. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakapasok ito. Ngunit dahil sa kapangyarihang taglay ng kalasag, nahirapan itong makabawi ng tayo. Pagkakataon na yun ni Mira upang patayin ang batang aswang. Ngunit masyado siyang nagulat sa nangyari, dahilan para mapatulala siya. Paano siya nakapasok? Malakas naman ang kalasag na ginawa ko. Posible ba to? Siguro dahil sa bilog na buwan na ngayon ay ganap na. Ang habak na pangontra, Mira! Opo, Lo. Nandito sa bulsa ko ang pangontra eh. Mang Carlo, bilisan niyo po. Ibigay niyo po kay Lolo. Ako na pong bahala dito. Mira, bakit may nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa loob ng kalasag? Anong nangyayari dyan, Mira? Ha? Wala ho. Sige na ho, Mang Carlo. Ibigay niyo na yan kay Lolo. Mabilis na kinuha ni Mang Carlo ang habak at agad pumasok sa loob. Mariing napahawak si Mira sa itak na nasa tagiliran niya. Akmang susugod na ang batang aswang. Handa na siyang tapusin ang buhay nito. Nang biglang may isang lalaking sumulpot. Kaswal itong naglakad papasok sa kalasag. Tumingala ito sa langit. Dahilan upang lumantad ang kulay pula nitong mga mata. Walang pasubaling inatake nito ang batang aswang. Hinila ito palabas ng kalasag at pagkatapos ay umalulong ng ubod ng lakas. Nagsipag-atrasan ang mga aswang dahil sa takot. Bago tuluyang umalis ang lalaki, muli nitong nilingon si Mira. At ganun na lang ang gulat ni Mira nang makilala niya ito. Hindi siya pwedeng magkamali. Yun ang lalaking palaging dumadaan sa bahay nila tuwing umaga. Si Carding, imposible. Ligtas nang nailuwal ang bata. May proteksyon na rin siya. Mira, ano ba't nakatunga ang akar yan? Sandali lang,
Ano ba nangyari? Wala na akong nararamdamang presensya ng mga aswang. Lo, May nangyari ba? Tulala ka lang dyan, Mira. Lo, di ba ho mas lumalakas ang mga pangontra natin tuwing kabilugan ng buwan? Oo, pero mas lalong lumalakas din ang mga aswang tuwing bilog ang buwan. Ano bang tinutumbok mo? Posible ba, Lo, na makapasok ang isang aswang sa loob ng kalasag? Posible lang yun kapag may butas sa kalasag. Yung hindi pantay o kulang ang asin. Kahit maliit na siwang, sapat na para pasukin nila. Mira, ano ba nangyari? May nakapasok ba? Nasaktan ka ba? Pero wala namang nahawing asin. Ha? Kung ganun, may nakapasok nga. Naalala niyo ho ba yung lalaking sinasabi ko sa inyo? Yung palaging dumadaan sa bahay natin? Yung kakaiba kong makatingin? Oo, anong meron sa kanya? Nandito ba siya? Lo, sa tingin ko po tama kayo. Aswang nga ho yata siya. Pero paano siya nakapasok? Para ho siyang hindi man lang tinabla ng kalasag. Kalasag yun ang pangontra sa mga aswang gaya niya. Paano pong nangyari? Sandali lang, Mira. Apo, naguguluhan na ako eh. Ayusin mo nga yung sinasabi mo. Kamo may nakapasok sa kalasag na parang hindi tinatabla ng pangontra. At siya yung lalaking madalas dumaan sa bahay natin. Opo, Lo. Hindi ko ho alam kung paano. Pero kitang-kita ko ho. Nakapasok siya, Lo. Naglakad lang siya. Parang wala lang. Teka, nung nakapasok siya, anong ginawa niya? Kasi ho, hindi ko ho yata naayos ang paglagay ng asin. Kaya ho nakapasok yung batang aswang. Pero Lo, May iba pang nakapasok. Talaga naman, Mira. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kitang isinasali sa ganitong klaseng gawain. Hindi mo pa rin siniseryoso. Mabuti na lang at hindi ka sinaktan. Ay, Mira, lumalalim na ang gabi. Pumasok ka na sa loob. Dito na muna tayo sa kanila magpalipas ng gabi. Magpahinga ka na. Mag-uusap pa tayo bukas pag-uwi natin. opo Lo. Kinaumagahan, maagang nagising si Mira. O mas tamang sabihing, hindi na talaga siya nakatulog. Paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isip ang mga nangyari. Ang laban sa mga aswang, ang hindi inaasahang pagdating ni Karding, at ang misteryong bumabalot sa lalaki. Hindi siya mapakali, kaya maaga na rin silang nagpaalam sa mag-asawa at agad nang umuwi sa kanilang bahay. Wala nang inaksayang panahon si Kaisko. Pagdating nila, agad nitong kinumpronta si Mira. Ano ba talagang nangyari kagabi, Mira? Ipaliwanag mo nga na maayos. Ganito ho kasi yun, Lo. Kagaya ng sabi ko, may batang aswang na nakapasok. At nung akmang susugod na siya sa akin, bigla pong dumating si Karding mula sa... Karding, at kailan mo pa nakilala ang lalaking yon? Nung gabing nagtalo ho tayo, Lo. At hindi mo man lang sinabi sa akin. Alam mo kung anong panganib ang pwede niyang ihatid sa'yo, pero mas pinili mong ilihim siya sa akin. Naglihim din naman kayo sa akin, ha. Hanggang ngayon wala pa rin kayong tiwala sa akin. Bata pa rin ang tingin nyo. Huwag mong ibahin ang usapan, Mira. Hindi ito tungkol sa akin. Mali kayo, Lo. Tungkol din to sa inyo. Kayo ho ang nagturo sa akin na maglihim. Abat, Sinabi ko na sa inyo noon pa na may kakaiba kay Karding, pero hindi niyo ako sineryoso. May mga bagay din ho kayong hindi pa sinasabi sa akin, Lo. Baka naman ho ito na ang panahon para malaman ko na ang lahat. Kagabi ho, akala ko aatakihin niya ako, pero hindi. Inatake niya yung batang aswang. Iniligtas niya ako, Lo. Naguguluhan ho ako. Bakit niya ginawa yun kung aswang nga siya? Lo, kayo lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Kaya sabihin niyo na ho sa akin ang totoo. Napuno ng mabigat na katahimikan ang pagitan nila. Hindi agad nakasagot si Kaisko. Titig na titig ito kay Mira. Tila tinitimbang ang bigat ng mga salitang kailangan niyang ilabas. Kita ni Mira ang paglalalim ng mga linya sa noo ng matanda.
Palatandaan ng matagal na pag-iisip nang pa siyang hindi basta-basta binibitawan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang lolo na tila nahihirapan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na matagal nitong ikinubli. Luminga si Kaisko, tinignan ang paligid, siniguradong sila lang ang naroon. Saka marahang umupo sa harap ni Mira. Hawak ang isang makapal at luma ng kwaderno na kanina pa niya bitbit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pabalat nito. Parang pinipilit ipunin ng lakas ng loob na matagal na niyang itinatago. Siguro nga, tama ka. Baka nga ito na ang panahon para malaman mo. Ano po yan, Lo? Ito ang kwaderno ng yumaong kong kapatid. May kapatid ho kayo, Lo? Oo, nakatatandang kapatid. Namatay siya. Siguro mga 28 anyos pa lang siya noon. Alam kong minsan ko nang nabanggit to sa'yo, pero pilit kong itinanggi. Noon pa man, may ganito ng kaso. Isang aswang na hindi tinatabla ng kahit anong pangontra. Hindi siya ibang uri ng aswang. Kagaya lang din siya ng iba. Kung ganun, bakit ho hindi tinatabla ng mga pangontra? Dahil may koneksyon siya sa gumawa ng pangontra. Sa kapatid ko. Koneksyon? Oo, Mira. Yun ang tawag kapag nagkagusto ang isang aswang sa isang albularyo. Kapag tinamaan sila ng totoong pag-ibig, parang nagiging lunas yun sa sumpa nila. Hindi sila basta-basta tinatabla ng asin, ng dasal, o kahit ng kalasag gaya ng ginawa mo. Talaga, Lo? Posible ho yun? Oo, nung una nagtataka rin kami. Pero may matandang albularyong kaibigan ng kuya ko ang nagbunyag sa amin tungkol sa pagkakakabit o yung sinabi kong koneksyon. Ano pong sunod na nangyari, Lo? Napatigil ho ba nila? Napuksa ho ba nila ang aswang? Hindi, Po, ang kapatid ko ang siya mismong napuksa ng aswang na yun. yun ho ba ang dahilan kung bakit ayaw niyong malaman kong lahat ng to? Dahil sa simula pa lang, may kutob na kayo na baka may koneksyon din ako sa lalaking yon. Ay, hindi lang dahil doon, Mira. Kung ganun, ano pa po, Lo? Sasabihin ko sa'yo. Sa tamang panahon na naman po. Lo naman. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Patapusin mo muna ako. Bakit mamaya pa po? Pwede naman ngayon na. Dahil kailangan mong maligo at magbihis ng malinis. Sige na, huwag nang matigas ang ulo. Lo naman pabitin kayo palagi. Kung gusto mong malaman ang lahat, kailangan mong habaan ang pasensya mo. Napilitan na lamang si Mira na sumunod, kahit na kulang na siya sa pasensya. Habang papunta sa kanilang maliit na paliguan sa likod ng bahay, hindi niya maiwasang pag-isipan ng mga salitang binitiwan ni Kaisko. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Pwede ba talagang magmahal ang isang aswang? At kung totoo man ito, ano ang ibig sabihin para sa kanya? Para sa kanila ni Karding. Pagkabihis niya ng malinis na damit at matapos ang ritual na paglanghap ng usok mula sa sinunog na dahon ng bayabas at insenso na isang lumang pamahiin upang tanggalin ang dikit ng masamang espiritu, bumalik siya sa loob ng bahay. Naroon na si Kaisko. Hawak pa rin ang luma at kupas na kwaderno. Sa mukha ng matanda, mababakas ang halo ng lungkot at pag-asa. Isang ekspresyon na ngayon lang nakita ni Mira. At sa sandaling yun, naramdaman niyang hindi na siya basta tagapakinig lang. Isa na siyang bahagi ng isang mas malalim, mas matandang kasaysayan ng kanilang angkan. Isang kwento ng laban, ng sumpa, at marahil ng isang pagmamahal.
o kung pagmamahal nga ba ang tawag doon. Ano yan, Lo? Bakit napakaraming gamit ang nilabas nyo? Para saan ho yung mga itak at buntot pagi? Dahil panahon na para matuto kang gumamit ng mga yan. Ha? Bakit po? Marunong naman ho akong gumamit ng itak, di ba? Dahil kung totoo mang may pagkakakabit ka sa lalaking yun o koneksyon, siguradong wala nang talab sa kanya mga pangontra. At kung ganon, pwede nilang gamitin yun laban sa'yo. Kaya kailangan mong magsanay, Mira. Isa pa, sa susunod na kabilugan ng buwan, may magaganap na lunar eclipse. Alam mo naman, di ba, na yun ang panahon na higit silang malakas. Oo nga ho pala. May magaganap ho bang hindi maganda, Lo? Magkalap na lang ho tayo ng malalakas na sangkap pangontra. Walang talabang kahit anong pangontra sa aswang na may pagkakakabit o koneksyon. Natatandaan mo ba nung umalis ako nung nakaraang araw? Opo, Lo. Galing ako noon kay Sabel. Sabel? Sino ho yun, Lo? Siya ang aswang na may koneksyon sa kapatid ko. Ho? Oo, nagtungo ako sa kanya para makiusap na sana'y wag na nilang ituloy ang binabalak nilang pagsugod. Pero nagmatigas siya. Lo, nasa na ho pala ang kapatid nyo? Patay na siya, Mira. Pinatay siya ni Sabel. Ramdam ni Mira ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Kaisko. Gustuhin man niyang magtanong pa, gustuhin man niyang pilitin ang kanyang lolo na ikwento pa ang buong nakaraan, hindi niya magawa. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil nakaramdam siya ng awa para kay Lolo Isko. Ang bahagyang pagyuko ni Kaisko, ang lalim ng buntong hininga, at panandali ang paglayo ng tingin. Para bang bawat alaala ay isang sugat na matagal nang tinabunan pero hindi pa rin tuluyang naghihilom. Kaya't sa halip na kulitin pa ito, pinilit niyang ibaling ang atensyon sa mga gamit sa mesa. Dinampot niya ang isang itak, saka nagkunwaring abala sa pag-aayos. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isip niya ang pangalang Sabel. Lo, alin ho ba dito ang uunahin kong pagpraktisan? Itong itak ho ba? Dahan-dahan sa paghawak niyan. Bagong hasa ko lang yan. Parang mapurol naman, Lo eh. Hindi naman yata kayo marunong maghasa. Ay siya, bahala ka. Pero pag nasugatan ka, huwag kang iiyak-iyak sa akin, ha? Joke lang ho, Lo. Sige na, turuan niyo na po ako. Paano ho ba? Ganito ho ba, Lo? Huwag mong basta iwas-iwas lang, Mira. Hindi sapat na marunong ka lang humawak o managa. Dapat samahan mo ng disiplina sa sarili. Ituring mo yan na parang karugtong ng kamay mo. Karugtong ho ng kamay ko, Lo? Paano ho yun? Baka ho iwasan ko na lang ang atake nila. Masakit kaya... Aray! Bakit niyo ho ako binatukan? Yan ang tunay na masakit. Dahil pilosopo ka. Hindi ko naman sinabing literalin mo. Ayusin niyo kasi yung turo niyo, Lo. Ay naku, Mira. Nagsisimula pa lang tayo eh. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sige na nga, ituloy na lang natin to pag seryoso ka na. Sandali lang ho, Lo. Biro lang naman po eh. Sige na ho, magsimula na ho tayo. Seryoso na ho ako, pangako. Ay, nasa na nga ba tayo ulit? Nasa likod bahay po. Biro lang. Sa isiping karugtong ng kamay ang itak. Yun po yung huli niyong sinabi. Ang sinabi kong yun ay hindi literal at hindi lang itak, Mira, kundi lahat ng sandata. Para magalaw at makontrol mo ito ng maayos, kailangan mong isipin na karugtong ito ng iyong kamay. Ngayon, itutok mo ang itak. Ay, ano ka ba, Mira? Huwag mo naman sa akin itutok. Gusto mo yatang mamatay na ako eh. Ay, sorry. Sorry, Holo. Ipinagpatuloy ni Mira at Kaisko ang pagsasanay. Habang inaayos ni Mira ang kapit at balanse ng kanyang katawan sa bawat galaw, paulit-ulit naman ang mga paalala ni Kaisko.
Ngunit habang abala siya sa bawat tagpo ng kanilang pagsasanay, may naramdaman si Mira, isang pagtitig. Hindi niya alam kung saan ang gagaling, pero parang may pares ng matang nakatutok sa kanya mula sa dilim. Mabilis siyang lumingon, inikot ang paningin sa paligid. Ngunit wala. Tanging sila lang ni Kaisko at ang kanilang mga anino sa lupa ang naroon. Mag-focus ka, Mira! Ano bang nililingon-lingon mo riyan? Ha? Wala naman po. Kanina ka pa kasi lingon-lingon eh. Wala ka bang nararamdamang kakaiba, Lo? Gaya ng ano? Wala po. Pagod ka na ba, ha? Mira, pwede naman tayo magpahinga kung pagod ka na. Tumataas na rin naman ang araw. Hindi, Lo. Kaya ko pa naman po. Sigurado ka ba? Baka gutom ka na. Ay siya, tama na nga muna. Mahirap mag-ensayo ng walang laman ng tiyan. Sige po, Lo. Mauna na ho kayo. Lilikpitin ko na lang ho itong mga ito. O sige, ingatan mo yan ha. Matatalim ang mga yan. At mahapdi kapag nakasugat. Opo, Lo. Wala sa sariling niligpit ni Mira ang mga matatalim na sandata, habang ang mga matay paulit-ulit na iniikot sa paligid. Para bang may inaasahang sumulpot mula sa dilim. Dahil sa pagmamadali, hindi niya namalayang nasugatan niya ang kanyang sarili. Isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa kanya, kasabay ng mabilis na pagkalat ng hapdi sa kanyang katawan. Napalingon si Mira at nakita niya si Kaisko. Nakapapasok lang sa kubo, ngunit agad ding bumaba nang marinig ang sigaw niya. Hindi maitago sa mukha ni Mira ang kirot. Namumutla siya habang pilit nilalabanan ng sakit. Walang alinlangan, mabilis siyang nilapitan ni Kaisko at agad na sinuri ang kanyang sugat. Ang pag-aalala nito ay hindi maitago sa panginginig ng mga kamay. Sinabi ko naman, di ba? Mag-ingat ka dahil matatalim ang mga yan. Pasensya na po. Tara na nga sa loob. Gamutin natin yung sugat mo. Di ka kasi nag-iingat eh. Halika na. Ay. Sige. Maupo ka riyan. Tiisin mo ha. Medyo mahapdi ito. Lo. Dahan-dahan naman, Mapdi. Tiisin mo. Kasalanan mo rin eh. Sabi ko mag-ingat ka. Dahil nga bagong hasa ko mga yun. Buti na lang at hindi ko pa nilalagyan ng lason. Kung hindi, nagsasanay ka pa lang. Patay ka na. Ay, kanina ko pa napapansin. Parang wala ka sa sarili ha. Ano ba talagang bumabagabag sa'yo? Para kasing may nagmamasid sa atin kanina pa. Sigurado ho ba wala kayong naramdaman, Lo? Wala naman. Baka naman guni-guni mo lang. Hindi ko alam, Lo eh. Pero may naramdaman talaga akong parang may nakamasid mula sa malayo. Hindi kaya yun yung aswang na may koneksyon sa'yo? Parang ibang enerhiya, Lo. Iba. Mas malakas. Mas nakakatakot. Kakaiba nga ho eh. Kasi hindi naman ako dating ganito. Ngayon lang parang biglang lumakas ang pandama ko. Hindi kaya binigyan ka ng taling ng buwan? Taling? Ano ho yun? Ang taling, marka yan, Mira. Hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng kaluluwa. Kapag nasinagan ka ng buong buwan sa gitna ng takot at laban, parang binabasbasan ka nito o sinusumpa. Depende kung paano mo hinarap ang gabi. Maganda ho ba yun, Lo? O hindi? Sa kaso mo kasi, kung totoo ngang may koneksyon kayo ng karding na yun, posibleng hindi lang basta pinili ka ng buwan. Posibleng Ano po? pinasbasan kayong dalawa ng buwan. Pinagdugtong ang mga kaluluwa ninyo. Pinagdugtong? Ibig sabihin ho ba? Hindi na kayo basta magkalaban, Mira. May tali na sa pagitan ninyo. Kahit hindi mo gustuhin, mararamdaman mo siya. Hindi na lang mata ang nakakakita.
kundi pati puso at kaluluwa. Lo, ano pong ibig sabihin nito sa akin? Sa atin? Ibig sabihin, Mira, hindi ka na ordinaryong albularyo. At ang laban mo, hindi na basta laban ng tao laban sa alimaw. Personal na ito. Hindi mo siya basta pwedeng saktan at hindi ka rin niya basta pwedeng pabayaan. Ho? Pero aswang pa rin siya, Lo. Hindi pwedeng maitali kami sa isa't isa. Aswang siya, albularyo ko. Hindi ka pa naman dyan sigurado, Mira. Malalaman mo lang yan pag nagkita kayong muli. Mararamdaman mo. Pero Lo, alam niyong mortal nating kaaway ang mga aswang. Kaya itong sinasabi niyo, kalukuhan to. Mas paniniwalaan ko pa na binasbasan ako ng buwan kaya lumakas ang pandama ko kaysa paniwalaan ang kahibangan na yan. Napakuyom ng kamao si Mira. Pilit nilalabanan ng gumagapang na takot at pagkalito sa kanyang dibdib. Kahit gaano niya igiit sa sarili na kalukuhan ang sinabi ni Kaisko, ramdam niya na may hindi maipaliwanag na paghila. Isang malamig ngunit buhay na presensya na tila konektado sa kanya. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na posibleng may katotohanan ang mga sinabi ng matanda. Kinahapunan, habang abala si Kaisko sa panggagamot ng mga may sakit, abala naman si Mira sa paggawa ng mga pangontra. Doon niya ibinuhos ang kanyang atensyon upang kahit papano'y makalimutan ang mga nalaman niya. Mira, lumapit ka muna rito sandali. Bakit po, Lo? Ano ho yun? Susubukan ko kung totoo nga may basbas ka ng buwan. Po, paano? Ang mga albularyong may basbas ng buwan ay may kakayahang makagamot. Inumin mo ito. Ano yan, Lo? Bakit parang kadiri tingnan? Parang malagkit na ewan. Sipon ba yan, Lo? Tumigil ka nga, Mira. Mawawalan niya ng bisa kung puro ka kuda. Mabisang panlaban yan sa mga sakit na pwedeng maipasa sa'yo kapag nagagamot ka. Kaya inumin mo na yan at huwag ka nang magsalita pa. Ang pangit ng lasa, Lo. Para akong uminom ng aloe vera. Mapait-pait, malaway. Anong klaseng daon ho ba yun? Tigilan mo na nga yung katatanong. Sige na, simulan mo na siyang pagalingin. Opo. Paano po? Sundan mo ko. Ilapat mo ang kanang kamay mo sa tiyan niya at ang isa naman sa noo. Huwag madiin, Mira. Gaangan mo lang ang kamay mo. Hayaan mong dumaloy ang natural na enerhiya. Anong klaseng enerhiya ho ba yun, Lo? Wala naman po kong nararamdaman. Ay, mag-focus ka kasi. Ipikit mo mga mata mo. Pakiramdaman mo ang paligid. Ang buwan. Pero Lo, hapon pa lang ngayon, walang buwan. Ay, Diyos ko, Mira. May basbas ka ng buwan kaya kahit wala ang pisikal na anyo nito, kahit hindi ito buo, mararamdaman mo pa rin. Kaya ipikit mo yung mga mata mo at mag-focus. Damhin mo ang malamig na simoy ng hangin. Pero Lo, mainit po eh. E di damhin mong mainit na hangin. Ay, sige na nga, itigil na natin to. Siguro nga, hindi ka pa talaga handa. Ramdam ni Mira ang pagkadismaya sa boses ni Kaisko. Kaya ito na lamang ang nagtuloy ng panggagamot habang pinanonood siya ni Mira. Pero kahit anong pilit ni Mira na mag-focus, ay hindi niya talaga magawa. Dahil may ibang bumabagabag sa kanya. Ang presensyang naramdaman niya kanina habang nagsasanay, mas lalo pang lumalakas sa mga sandaling yun. Parang may humihila sa hangin, may bumabalot sa paligid. Ramdam ni Mira, may hindi tama, may nagbabadyang panganib. Pagkatapos gamutin ni Kaisko ang pasyente, ay nagpaalam na ito. Nang makaalis na ang pasyente, maya-maya ay may bigla namang kumatok. Tao po. Mira, may tao. Buksan mo nga yan at papasukin mo. Opo, Lo. Ano pong kailangan nyo? Ikaw ba si Mira, Iha? Kilala niyo po ako? Oh,
Ano pa tinatayo nyo dyan? Pasok ko kayo. Malaki na ho pala't dalaga na itong apo mo. Ay, oo. Sandali ho. Parang ngayon ko lang ho kayo nakita dito sa lugar namin Bagong lipat ho ba kayo? Matagal na akong nakatira dito. Ho, ano po yun? Ang sabi ko, matagal na akong nakatira rito. Hindi lang ako mahilig lumabas. Maupo ho kayo. Balita ko, may basbas na ng buwan ng apo mo. Ha? Paano niya nalaman yun? Lo, pwede ho bang tikman niyo muna yung niluluto ko sa kusina? Niluluto? Sige na Lo, saglit lang naman. Pasensya na po sandali lang po. Halika na Lo. Bakit? Ano ba yun? Lo, masama ang kutob ko sa babaeng yan. Sigurado ka, Mira. Wala akong maramdamang kakaiba Opo Lo, hindi niyo ho ba nararamdaman? May kakaiba sa enerhiya niya. Saka Lo, hindi ba kayo nagtataka? Paano niya nalaman ang tungkol sa basbas ng buwan? Yan nga rin ang ipinagtataka ko. O sige, huwag ka na lang munang lalabas Baka nga ikaw ang pakay niya. Gaya ng napag-usapan, nagpaiwan nga si Mira sa kusina. Pero hindi siya mapakali. Ang enerhiyang naramdaman niya kanina habang nagsasanay ay muli niyang naramdaman. At sa pagkakataong ito, mas malinaw. Tahimik at maingat siyang sumilip sa maliit na siwang. Mula roon, tanaw at rinig niya ang kanyang lolo habang kausap ang babaeng misteryosa. Ano nga palang sadya mo rito sa amin? Masakit kasi ang kasukasuan ko. Maaari ba akong magpagamot sa apo mo? Nagsasanay pa lang ang apo ko. Kaya mas ayos na ako na lang ang titingin sa'yo. Saka, sino namang nagsabi sa'yo na may basbas na ng buwan ng apo ko? Iyon kasi ang pagkakaalam ko na ang mga baguhang albularyo binibigyang basbas ng buwan tuwing kabilugan nito. Di ba, kabilugan ng buwan kagabi? Kaya naisip ko, mali ho ba? Pero kung hindi pa handa ang apo mo, aalis na lang ako. Sandali lang. Pwede namang ako na lang ang tumingin sa inyo. Hindi na. Hindi pa naman masyadong masakit. Kaya ko pang tiisin. Saka wala kasi akong tiwala sa lalaki. Kaya ko pang tiisin. Pasensya na. Sigurado ka. Bibigyan na lang kita ng langis. Sandali lang. Hindi na. Kailangan ko na ring umuwi. Baka nasa bahay na ang anak ko. Babalik na lang ako. Sandali lang. Hindi na umabot si Kaisko para pigilan si Isabel. Mabilis itong naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Mula sa siwang ng pinto, hindi inalis ni Mira ang tingin sa babae. Sa bawat hakbang ni Isabel, lalong lumalakas ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Malamig, mabigat, at para bang pinipiga ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya, hindi ordinaryo ang babaeng yon. May kung anong dumadaloy mula dito na bumabangga sa sarili niyang pandama. Tila isang paalala na hindi siya dapat magpabaya. Dali-dali siyang lumabas sa likurang pinto. Sinundan niya ito hanggang sa bungad ng kagubatan. At ganun na lamang ang gulat niya nang biglang magbago ang anyo nito. Mula sa magandang 30 anyos na babae, naging isang matandang kuba na ang balat ay parang papel na nilamukos. Sa gulat, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang kubo. Lo! Oh, saan ka ba nanggaling, Mira? At bakit ka humahangos? Sa loob na ho tayo mag-usap, Lo. Ano bang nangyari? Saan ka galing? Sinundan ko ho yung babae kanina. At tama ang hinala ko. Nagpapanggap lang siya, Lo. Biglang nagbago yung itsura niya. Nakakatakot. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo, Mira?
Alam ko yun, pero hindi na yun mahalaga. Hindi ko alam kung anong sadya niya sa atin. Pero isa lang ang sigurado ko. Delikado siya, Lo. Anong itsura niya? Matanda. Kuba. Pangit, para siyang matandang huklubang aswang. Bakit, Lo? Kilala niyo ho ba siya? Iisang nilalang lang ang may kakayahang magpalit ng anyo. Sino, Lo? Si Sabel! Si Sabel po? Kung ganun, Tama, Mira. Si Sabel nga ang babaeng yun. Kaya naman pala hindi ko siya nakilala. Si Sabel lang ang nag-iisang aswang na may kakaibang presensya. Siguro marahil may pagkakakabit siya o koneksyon sa kapatid ko na kahit patay na ito, napanatili niya pa rin. pero anong kailangan ni Sabel, Lo? Hindi ko alam, pero kailangan magdoble ingat ka, Mira. Siguro iniisip niya na malaking hadlang ka sa kanya, kaya gusto kanyang mawala. Mawala po? Parang papatayin? Minsan niyang kinuha ang buhay ng kapatid ko. Hindi na ako papayag na pati ikaw ay kunin niya. Kaya kailangan mong magsanay pa para maprotektahan ang sarili mo. Ano pong gagawin niyo, Lo? Bakit ho kayo humuhugot ng itak? Tuturuan ko ng leksyon ang bruhang yon. Pero Lo, magunos dili ho kayo. Kayo ho ang lagi nagsasabi sa akin na huwag magpadalos-dalos at magmatsyag. Kailangan ho natin maging matalino, Lo. Kinagabihan, hindi makatulog si Mira. Binabagabag siya ng kung ano. Ayun na naman ang pakiramdam na parang may nagmamasid at may panganib na nagbabadya. Mula sa pagkakahiga, bumangon si Mira at kinuha ang itak na ibinigay sa kanya ni Kaisko. Hindi man sigurado kung may tunay na panganib nga, pero hindi siya nagdalawang isip na lagyan ito ng dasal at pangontra. Pagkatapos, isinukbit niya ito sa kanyang baywang at kinuha rin ang buntot pagi ni Kaisko na ang matanda rin mismo ang nagdasal. Lumabas siya ng kanyang silid at saglit na sinilip si Kaisko na noon ay mahimbing na natutulog. Paghakbang pa lang niya sa lupa, ramdam na agad niya ang presensya ng mga ito. At doon, sigurado na siyang hindi siya nag-iisa. At sa tansya niya, nasa 5 ang bilang nila. Lumabas kayo! Alam kong nandyan lang kayo. Sabel, kilala na kita. Alam kong ako ang kailangan mo. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko na pala kailangang ipakilala pa ang sarili ko. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ha? Sabel? Ganyan ka ba tinuruan ng lolo mo? Ganyan ba ang tinuro niyang tamang pakikitungo sa mga matatanda? Ang mga kagaya mong masasama ang budhi ay hindi dapat ginagalang. Hulihin ang babaeng yan. Kailangan ko siya ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Mira nang biglang sumulpot mula sa nagtataasang damo ang mga aswang. Mabilis ang kanilang galaw. Tila mga aninong walang laman, gutom at mababangis. Agad siyang napaatras, saka iwinasiwas ang buntot ng pagi na hawak niya. Sapat para hadlangan ang unang sumugod. Kumalat sa paligid ang amoy ng sinunog na langis, dahilan para bahagyang umatras ang ilan. Ngunit hindi lahat ay natakot. Isang aswang ang tumalon mula sa gilid at halos tamaan siya sa balikat. Ngunit nakailag siya sa huling segundo. Hindi niya alintana ang kirot sa kanyang sugat. Ang iniisip lang niya ngayon ay ang panindigan ang pangakong binitiwan sa sarili. Saglit siyang natigilan nang marinig ang tinig ni Kaisko. Napalingon siya at doon niya nakita ang lolo niyang sugatan. Hirap na hirap at halos hindi makatayo. Sandaling huminto ang mundo ni Mira. Ngunit sa likod ng kanyang ulirat, ramdam niyang malamig na dampi ng buwan sa kanyang batok. Tila pinaaalalahanan siyang hindi siya nag-iisa. Lalong tumalim ang pandama niya.
para bang may hila mula sa hindi kalayuan. Wala siyang oras para mag-isip. Papalapit na muli ang mga anino sa paligid. Buong puwersa niyang initak ang aswang na sumugod at saka patakbong nilapitan si Kaisko. Mamatay na kayong lahat! Lo! Mira! Apo! Lo! Wag! Ha? Hindi! Napaluhod na lang si Mira sa gulat nang biglang magpalit ng anyo ang akala niyang lolo niya. Muntik na siyang masaksak nito. Mabuti na lang at dumating si Karding sa huling sandali. Siya ang sumalo ng matalim na kuko ni Isabel na nagpapanggap lang palang bilang si Kaisko. Bumulwak ang dugo ni Karding at tumumba sa lupa. Nag-aalangan man ay mabilis pa rin niya itong dinaluhan at tinulungan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako niligtas? Dahil mahalaga ka sa akin. Traitor ka, Karding! Layuan mo ang apo ko! Isinusumpa ko. Babalik ako. Magbabayad kayo. Pagbabayaran niyo ang lahat. Gawin mo! Hihintayin namin! Lalabanan ka namin! Hindi na ako papayag na pati ang apo ko kukunin mo! Marami ka ng buhay na kinuha! Lo, si Karding! Hindi nabuo ang buwan. Pero ramdam pa rin ni Mira ang mainit na alo ng enerhiya na tila gumagapang mula sa palad niya at sa sugatang katawan ni Karding. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Wala siyang sinasambit. Wala siyang ginagawa. Pero parang may dumadaloy mula sa kanya. Mainit, mabigat, buhay. Hindi dasal. Hindi langis, parang bahagi ng sarili niya. Sa bawat tibok ng puso niya, nararamdaman niyang unti-unting humuhupa ang dugo ni Karding. Parang may humihila sa sugat nito papalayo sa bingit ng kamatayan. Ramdam niyang may gumagaan, ngunit hindi niya matukoy kung ito ba ay si Karding o siya mismo. Lalong bumigat ang katawan niya. Parang piniga ang lahat ng lakas niya. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang batok at ang paligid ay nagsimulang magdilim sa gilid ng kanyang paningin. Hanggang sa ang huling naramdaman niya ay ang pagbagsak ng tuhod sa lupa at ang malamig na dampi ng damo sa kanyang pisngi. Tahimik, mabigat, at unti-unting humihigop ng kanyang ulirat. Anong nangyari? Gising ka na. Mabuti naman at nagising ka na! Lo, ano pong nangyari? Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Hindi ka pa lubusang magaling. O ito, inumin mo. Si Isabel po, natalo ho ba natin siya? Nakatakas siya, pero mabutit ligtas ka na. Paano? Ang natatandaan ko, maliit na sugat lang ang natamo ko. Ikaw ang may malubhang tama sa ating dalawa. Iniligtas mo siya, Mira. Ho? Ginamot mo siya. Ang basbas sa'yo ng buwan at ang taling ibinigay nito sa inyo ang siyang gumabay sa'yo upang magamot siya. Ngunit kapalit nito, inubos no ng lakas mo kaya ka nahimatay. 1.5 araw ka ng tulog, Mira. 1.5 araw? Oo, Mira. Halos hindi ka namin magising. Akala ko hindi ka na makababalik sa iyong ulirat. Pero buti na lang, gising ka na. Huwag mo munang pilitin ang sarili mong tumayo. Kaya ko na po. Tingin ko, nabawi ko na naman ang lakas ko. Sigurado ka? Oo. Ano na hong mangyayari ngayon? Siguradong babalik sila, lalo pat malapit na ang lunar eclipse. Tungkol sa lunar eclipse, may kailangan ho kayong malaman. Alam na namin. Nagbabalak si Isabel na samantalahin ang araw na yun para umatake at sakupin ang buong baryo. Napakasama niya talaga. Narinig ko rin ho silang nag-uusap noon.
Balak nilang gamiting alay si Mira para sa isang ritual na gagawin nila pagkatapos ng lunar eclipse. Yun ba ang rason kung bakit nila ako sinugod nung gabing yon? Oo, nang malaman niya na may basbas ka ng buwan. At ang isang dalagang albularyo na may basbas ng buwan ang pinakamagandang alay para sa ritual na gaganapin pagkatapos ng mismong lunar eclipse. Pagkatapos? Bakit pagkatapos pa? Dahil sa araw ng mismong lunar eclipse, wala kaming kontrol sa sariling lakas at kakayahan namin. Kaya naman pala gano'n na lang ang kagustuhan niyang magpagamot kuno kay Mira. Ngayon, mas malinaw na. Ano na pong plano nyo? Hindi nyo sila kakayanin. Masyado silang marami. Hindi mo na kami kailangan problemahin. Kaya namin ang sarili namin at higit sa lahat. Laban namin to. Tama si Lolo. Tutulong ho ako. Nababaliw ka na ba? Kakalabanin mo ang sarili mong angkan? Bata pa lang ako, hindi ko na gustong maging aswang. At higit sa lahat, hindi ko gusto ang pamamalakad ni dakilang Inang Sabel. Ikaw na nga nagsabi, hindi nyo kontrolado ang kapangyarihan nyo sa ilalim ng lunar eclipse. Kaya paano mo kami tutulungan? At paano kami makakasiguro na kakampi ka nga? Gagabayan ako ng buwan, kagaya kung paano kanya ginabayan upang iligtas ako. Kalukuhan! May punto siya, Mira. Hindi lang ikaw ang may basbas ng buwan, kundi kayong dalawa. At higit na magiging malakas kayo kung magsasanib puwersa. Pero wala pa rin akong tiwala, Lo. Kahit niligtas niya pa ako, kalahati pa rin niyang pumatay sa mama at papa ko. Pinatay din ang Sabel na yun ng kapatid mo. Paano kung gawin niya rin sa akin ang ginawa ni Sabel noon? Hindi na hinintay ni Mira ang sagot ng lolo niya. Agad siyang nagtungo sa likuran ng bahay at naupo sa mahabang upuang gawa sa kahoy. Mabigat ang dibdib niya, parang sasabog sa dami ng tanong at galit na hindi niya mailabas. Pinilit niyang huwag umiyak, pero nanginginig ang katawan niya. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na kalaban si Karding, na hindi ito dapat pagkatiwalaan. Pero habang iniisip niya yon, mas lalo niyang naramdaman ang kirot sa dibdib. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa ideyang baka hindi lahat ng aswang ay kagaya ng pumatay sa mga magulang niya. At doon siya lalong natakot, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sariling puso. Ano pong ibig niyong sabihin na pinatay ni dakilang Inang Sabel ang kapatid niyo? Kagaya mo, may koneksyon din noon si Sabel sa kuya ko. Sandali lang po. Sa kuya niyo may koneksyon si dakilang Inang Sabel? Hindi sa inyo? Ha? Ang kwento ho kasi sa akin ng mama ko. Sa inyo ho may pagkakakabit si dakilang Inang Sabel o koneksyon. Nang malaman niyo ng kuya niyo, nagalit siya at pinagbantaan si dakilang Inang Sabel na papatayin kapag lumapit pa ito sa inyo. Hindi niya nagustuhan ang banta, kaya pinatay niya ito. Hindi ho kayang patayin ng kung sino mang may pagkakakabit o koneksyon ang pinagkakabitan nila. Lalo na ho ako. Iba ho ako sa ibang aswang dahil tao ang papa ko. Isa ring dating albularyo na may koneksyon kay mama. Nung pinatay ni dakilang Inang Sabel si papa, unti-unting nanghina si mama hanggang sa namatay siya. Kaya mali ho ang kwentong nasabi sa inyo ng kuya niyo. Parang tumigil ang mundo ni Kaisko sa mga narinig niya. Hindi siya nakagalaw, natulala na lang. Ganon din si Mira. Tila natigilan mula sa pagkakaupo. Gawa lang sa kawayan ng dingding ng kanilang bahay, kaya dinig na dinig niya ang bawat salitang binibitiwan sa loob. Mas lalo lang siyang naguluhan sa mga narinig niya. Ang akala nilang sikreto ay may mas malalim pa palang lihim na matagal nang nakabaon. Hapon na, bakit hindi ka pa rin umuwi sa inyo? Wala na akong uuwian. Gaya mo, ulila na rin ako. Tanging si dakilang Inang Sabel lang ang natitirang kamag-anak ko. At kung uuwi ako ngayon, tiyak na papatayin niya rin ako. Gaya ng ginawa niya sa mama at papa ko. Ako ang nagpasyang dito na muna siya sa atin. Marami pa kayong dapat pag-usapan, Mira. Narinig ko lahat.
Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Mabuti kung ganun. Sa ganitong panahon, wala tayong ibang matatakbuhan kundi tayo-tayo lang. Lahat ng tulong na pwede nating makuha ay sasamantalahin natin upang manalo. Dahil hindi na lang ito tungkol sa atin. Galing ako sa baryo kanina at ipinaalam ko na sa kanila ang nalalapit na pagsugod ng mga aswang. Tutulong din sila. Kaya ba nilang lumaban, Lo? Hindi ba't mas okay na tayo lang ang lumaban sa kanila? Alam ko nag-aalala ka para sa mga tao, pero hindi na lang natin to basta laban, Mira. At kung tayo lang ang lalaban, siguradong matatalo tayo. Kung ganun, Lo, kailangan natin magsanay kasama sila. Ganun nga, Mira. Kaya bukas, agahan niyo ang gising at magtutungo tayo sa baryo para samahan sila magsanay. Sa ngayon, kumain na muna kayo't magpahinga. Karding, dito ka na lang matulog sa upuan. Mahaba naman yan. Bibigyan kita ng kumot at unan na magagamit mo. Salamat ho, Kaisko. Lolo na lang. Masanay akong tinatawag na lolo ng mga kaedad mo. Sige ho, Lo. Gaya ng napag-usapan, kinaumagahan ay maaga silang nagtungo sa baryo upang magsanay kasama ng iba pa. Bit-bit nila ang isang sako na puno ng gamit na pangontra. Buntot pagi, dahon ng sambong, langis, habak at asin. Lahat ng ito ay gagamitin bilang dagdag proteksyon. Dahil batid nilang kahit hindi pa sumasapit ang pagtatago ng liwanag ng buwan, maaaring umatake ang mga aswang anumang oras. Mali ang hawak mo ng itak, Mira. Masyadong mahigpit. Dapat tama lang. Pasensya na, hindi kasi ako sanay na may nanonood habang nagsasanay ako. Hindi naman kita pinanonood lang para punahin. Gusto ko lang matulungan ka. At ako naman, gusto ko lang makapagsanay ng hindi parang may nanguhusga sa bawat galaw ko. Ayos lang ba yun? Mira, hindi kita hinuhusgahan. Alam kong magaling ka. Wow, ngayon magaling na ako. Ang ibig kong sabihin, may potensyal ka. Mas lalong hindi ako sanay sa mga taong gumagamit ng salitang potensyal. Parang sinasabi mo lang din na kulang pa ako. Aba, kung magsuntukan na lang kayo para matapos na yan, tensyon na yan. Lo, hindi ako naggagamot ng bali ng ilong. Hindi rin ako, kaya itigil nyo na yan. Sige, Mira, hindi na ako makikialam. Magsanay ka na kung paano mo gusto. Basta nandito lang ako kung kailangan mo. Yan, kasi hindi ko kailangan. Mira, mag-usap nga tayo sandali. Ano ba yun? Napapansin kong kanina mo pa sinusungitan si Karding. Mira po, alam kong hanggang ngayon wala ka pa ring tiwala sa kanya. Pero nakikita mo naman siguro na kulang tayo sa lakas, di ba? Ayos lang maging mapagmasid. Pero wag mo naman sanang isara ng buo ang puso mo. Tandaan mo, mas magiging malakas kayo kapag nagkasundo. Saka hindi mo na siya maiiwasan, Mira. Nakatali na kayo sa isa't isa. Bakit naman ho kasi sa dami ng maitatali sa akin, isa pang aswang? Lo naman, bakit ganito ang tadhana? Alam niyo naman kung gaano kalaki ang galit ko sa mga aswang. Pinatay nila ang mama at papa ko. Ang anak, kapatid at asawa niyo, Lo. Kaya paano niyo po nagagawa magtiwala sa kanya? Wala rin akong tiwala, Mira. Pero hindi naman siya pipiliin ang buwan kung masama siya, hindi ba? Pero galing pa rin po siya sa lahi ni Isabel, Lo. Pero hindi naman ako pinatay ni Isabel. Pero pinatay niya ang kapatid mo, ang anak, ang asawa mo, Lo. Paano kung hindi nga akong patay niya? Pero kayo naman, wala na po ba talagang paraan para matanggal ang pagkakakabit niya sa akin? Kung meron man, Mira, sana ginagawa na namin noon pa, hindi ba? At hindi lahat ng aswang ay kagaya ng iniisip mo. Hindi dahil lang galing siya sa lahi ni Isabel ay masama na siya. Bakit hindi ka na lang muna mag-obserba? Mag-obserba? O sige, ganito. Pag napatunayan mong may masamang plano si Karding, hahayaan kitang patayin at labanan siya. Ayos ba yun sa'yo? Bahala ka, Lo. Mira! Hayaan nyo na lang po muna si Mira, Lo. Naiintindihan ko kung bakit. Ganun na lamang ang galit niya sa akin.
Matanong ko lang, Karding, paano ka ba nagsimulang mahulog sa apo ko? Kasi imposible namang isang araw nakita mo siya sa bahay at nagustuhan mo na siya, di ba? Mga bata pa po kami noon nang iligtas niya ako. Ang apo ko, niligtas ang isang batang aswang. Hindi niya po alam na aswang ako kasi nasaan yung pusa ako. Tuwing sasapit kasi noon ang kabilugan ng buwan, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Kaya lumabas ako noon para maganap na makakain. Kaso, may nakakita sa akin. Tinaga niya ako ng itak. Nasugatan ako tumakbo at nag-anyong pusa para hindi mahuli. At dun po ako nakita ni Mira. Ginamot niya ako ng panggamot ng albularyo. Kaya naman pala, kayo ang pinili ng buwan. Habang nagkukwento si Karding, palihim namang nakikinig si Mira mula sa malayo. Parang bigla siyang nakonsensya at nakaramdam ng pagkadismaya sa sarili. May pagkakataon na pala siya noon na patayin si Karding. Ngunit tinulungan niya pa ito. Parang gusto niyang isumpa ang pagiging maawain at matulungin niya sa mga hayop. Kung alam ko lang na aswang ang pusang yon, binabad ko na siya sa holy water. Hindi ko man kontrolado ang pagkaaswang ko noon, pero puro hayop lang ang binibiktima ko. Hanggang ngayon. Pero ganun pa rin yun. Hindi naman iyo mga hayop na yon para kainin mo. Inalagaan at pinalaki yun ng mga kabaryo namin. Tapos ikaw lang ang makikinabang. O siya, tama na yan. Wala na, tapos na, nangyari na. Kahit anong gawin nyo, nakatali na kayo sa isa't isa. Mabuting at handang pumanig sa kabutihan nitong si Karding. Hindi gaya ni Isabel. Sige ho, bigyan niyo pa siya ng ideyang pumanig sa kampo ng kadiliman niyang dakilang inang Reyna. Walang sinayang na araw sila Mira. Sinulit nila ang mga natitirang panahon sa pag-iensayo at paggawa ng malalakas na pangontra. Matagal na panahon na rin ang lumipas simula nang muling nagkaisa ang buong baryo. Mga albularyo, tagapangalaga at ilang matatandang kabaryo na minsan ang tumigil sa pagsasanay. Ngunit ngayoy muling humawak ng itak. Sama-sama silang naghahanda. Tahimik, ngunit buo ang mga loob nila. Mira, tapos mo na ba yung mga habak? Ihanda mo na yun, ha? Dalhin mo rin yung espesyal na bote ng langis na pinakuluan natin kagabi. Opo, Lo. Sana lang sapat na to. Kung hindi man, nandito kami para siguruhing may babalik pa rin na buhay. Pasensya na, Karding. Pero pag muli kaming nagkaharap ng dakilang inang Isabel mo, hindi ko naahayaan pang mabuhay siya. Naiintindihan ko at hindi kita pipigilan. Tapos na ako maglingkod sa pamumuno niya. Wala siyang awa. Pinatay niya ang mama at papa ko. Kung noon nagpigil ako at hindi ko siya kayang saktan, hindi ko pa rin naman kaya hanggang ngayon. Pero ikaw kaya mo. Kaya tapusin mo na siya. Na siyang gagawin ko, pumayag ka man o hindi. Tila tumahimik ang paligid sa saglit na palitan ng salita. Ramdam ni Mira ang bigat ng gabing paparating. Bago pa man sumapit ang gabi, nagtipon-tipon na ang mga taga-baryo. Naghahanda ng sumugod. Naglatag sila ng mga patibong sa palibot ng baryo para bago ito makapasok ay kahit papano'y nabawasan na. Abala rin ang iba sa pagpapatulis ng mga kawayan nila kahit matulis naman na ito. Pagkatapos, isa-isa nila itong nilublob sa isang plangganang langis na ginawa nila Mira at Kaisko. Bawat bahay ay may isang taong nakatoka upang magbantay. Habang sina Mira, Kaisko at Karding naman ay nagtatago sa nagtataasang talahib malapit sa bukana. Maganda kayo, nararamdaman ko na sila. Pahingi din ako ng pangontra. Aswang gagamit ng pangontra sa aswang? Sige na, bigyan mo na lang ako. Wala namang talab sa akin yan eh. Yun kung nag-aalala ka. Nag-aalala? O baka naman natatakot ka lang? Hindi ko akalain, duwag din pala ang mga aswang. Umamin ka na, nag-aalala ka eh. Para naman kung mamatay ako masaya. Kung ako na lang kaya ang pumatay sa'yo para masaya. Tumigil nga kayo.
Hindi ito ang tamang oras para mag-asaran. Ito, Karding, magagamit mo yan. Habang mas lumalalim ang gabi, ay napapansin ni Mira na parang nahihirapan si Karding. Tila ba pilit nitong pinipigilan ang pagkaaswang. Tiningala niya ang langit. Kulay pula na ito at malapit nang magpantay ang buwan, araw at mundo. Saglit siyang pumikit at nakiramdam. Malapit na sila. Nararamdaman ko na. Karding, iyo, ayos ka lang ba? Opo. Tingin ko may epekto na sa kanya ang kapangyarihan ng lunar eclipse. Kaya ba siya humihingi ng pangontra? Saan ka pupunta? Mas mabuti na ho sigurong lumayo ako sa inyo. Nararamdaman ko na ang tawag ng lunar eclipse. Kita ni Mira kung paanong unti-unting nahihirapan si Karding na labanan ang pagkaaswang niya. Tumingala ito sa langit, saka umalulong ng ubod ng lakas. Umalulong din ang mga aswang sa paligid at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang mga mata ni Karding ay nagningning sa pula, habang ang mga pangil ay unti-unting lumitaw mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kuko ay naging matutulis, parang pangil ng hayop, at ang balat niya ay nag-itim. Wari kumukuha ng lakas mula sa dilim ng buwan. Mabilis siyang tumalon at biglang naglaho sa dilim. Naikuyom na lamang ni Mira ang kanyang kamao. Sa puntong yun, alam niyang hindi na basta kakampi si Karding. Maaari na rin itong maging kalaban. Ilang saglit pa, sunod-sunod nilang narinig ang malalakas na sigaw ng mga taong bayan. Agad silang lumabas mula sa pinagtataguan. Walang alinlangan nilang sinugod ang mga aswang. Mira, sa likod mo! Loyo ko! Ang dami nila! May sugat ka, Mira! Ayos lang po ako, Lo. Kayo po ba? Si Karding kaya, sabi niya tutulong siya. Mira, tabi! Halos magpagulong-gulong sina Mira at Kaisko sa damuhan. Napasubsob sa lupa habang pilit iniiwasan ng dalawang aswang na bigla na lang sumulpot mula sa dilim. Mabilis, mabangis at gutom sa labanan. Nagkabanggaan ang kanilang mga katawan sa ere. Sabay-sabay ang sutsot at alulong, habang ang mga kukutpangil ay nagkakakiskisa na sa bilis ng galaw. Saglit na nagkatinginan sina Mira at Kaisko, at tila sa pagkakataong yon ay nasagot na ang mga tanong ni Mira. Mukhang kahit naging aswang siya, mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan sa puso niya. Sabi niya, hindi niya kayang saktan si Isabel. Patunay lang na kahit isa siyang aswang, may natitira pa rin kabutihan sa kanya. Tapusin na natin ang laban na to, Lo. Mabuti pa nga. Nagpatuloy ang labanan hanggang inabutan na sila ng umaga. Humahagibis sa ere ang mga aswang, pero pilit na nananatiling matatag sina Mira at Kaisko. Sa bawat galaw, bawat bitaw ng pangontra, at bawat sigaw ng panalangin, dahan-dahang napapaatras sa mga nilalang ng dilim. Ang dalawang naglalabang aswang ngayon ay duguan na. Isa sa kanila'y pilit pa ring lumalaban, habang ang isa'y unti-unting nangihina. Sa huling suntok, isang matalim na saksak gamit ang itak ni Kaisko ang tumapo sa isa. Ang katawan nito'y gumuho sa lupa at unti-unting nag-aabo. Waring binura ng liwanag ng pasikat na araw. Samantala, ang katawan ni Karding ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Mabilis na tinakbo ni Mira ang pagitan nila. Karding! Tapos na. Tapos na ang laban. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong magsalita. Ang dami mong sugat. Kailangan mong magamot. Ipasan mo sa likod ko si Karding, Mira! Kaya mo ba, Lo? Minamaliit mo ba ako, ha, Mira? Sige na, tulungan mo rin yung iba. Sige po. Simula ng araw na yun, unti-unting bumalik sa dati ang lahat. Naging mas tahimik at payapa ang baryo.
At mula nang mamatay ang uklubang aswang na si Isabel, hindi na muling nagparamdam ang mga nilalang ng dilim. Ang mga tao'y muling natutong umiti. Bumalik ang sigla ng gabi at ang takot ay napalitan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nanatiling gising ang katotohanang minsan ang nilamo ng dilim ang kanilang baryo. Samantala, sina Mira at Karding ay unti-unting nagkakamabutihan. Bagamat hindi pa rin tuluyang nawawala ang pagkaaswang ni Karding, gumawa si Mira ng isang mabisang pangontra. Isang kalasag na hindi lamang laban sa dilim, kundi paalala rin ang kanyang paninindigan at pagmamahal. Sa tulong nito, nagawa ni Karding na mamuhay na parang isang normal na tao. At kahit may mga sandaling tinatawag pa rin siya ng kanyang likas na anyo, nananatili siyang matatag dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa likod ng bawat pagsubok, nariyan si Mira, ang liwanag sa gitna ng kanyang dilim. At sa baryo, habang sumisikat ang bagong araw, isa lang ang sigurado. Hanggat may taong pinipiling lumaban para sa kabutihan, mananatiling buhay ang pag-asa. Wakas!